Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang ang may tumalsik na dugo. Si Luo Zhou pala ay tinamaan ng kung ano. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ayos lang daw ba ito at sumagot naman si Luo Zhou na ayos lang daw siya at nagsabing ang trap daw dito sa passageway ay pahirap ng pahirap kaysa sa nung unang punta niya dito na siya namang ipinagtaka ni Zhang Zuan. At tinanong niya si Luo Zhou kung gaano daw ba kalalim ang passageway. Gaano daw ba katagal bago narating ni Luo Zhou ang dulo noon? Sumagot naman si Luo Zhou na ito raw ay mayroong 300 metro na lalim. Nung unang punta niya raw dito gumamit daw siya ng mga puppet upang i-clear ang path ng paunti-unti. At sa tingin niya raw inabot siya ng 4 na araw bago niya marating ang dulo. Ngunit ang mga ganitong uri daw ng trap ay katulad lang daw sa mga formations. Paiba-iba daw ang activation nito kung kaya ang experience niya raw nung nakaraan ay magiging useless dito. Dahil kung hindi hindi raw sana siya ma-injured ngayon. Inabot ka ng 4 na araw sa 300 metro lang, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing mukhang ito raw talaga ay mahirap. Sinabi naman ni Luo Zhou na tama daw yun kaya kung hindi raw sila mag-iingat at magdadahan-dahan dito hindi raw sila magtatagumpay. Ang mga sword chi daw na nakatago sa mga traps ng passageway ay at least nasa 4th dan Pinnacle Transcendent at ang iba raw dito ay nasa 5th dan na. Kaya kung hindi raw nila ito mailagan agad siguradong mahahati daw sila sa dalawa kapag tinamaan sila ng mga ito at hindi raw nila mararamdaman na patay na sila. 4th dan Pinnacle Transcendent Sword Chi. Sambit naman ni Master Jin at napatanong naman si Zhao Feiwo na kung ganoon kailangan lang daw ba nila na mag-advance ng step by step at wala ng ibang paraan. Sumagot naman si Luo Zhou na oo wala, ang mga traps daw na naiwan ng mga celestial designers ay napaka-complicated. Ito raw ay nagbabago-bago ng walang tigil at kung hindi raw nila alam ang pattern nito mahihirapan daw sila na makasulong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maging ang mga formations daw ay napapahinto kaya kung makita lang daw nila ang switch ng mga traps o kaya naman ang trigger nito may posibilidad daw na madisarmahan nila ito. Madisarmahan, sambit naman ni Luo Zhou at nagsabing sa tingin daw ba talaga ni Zhang Zuan ganoon lang ito kadali. Ang mga bagay daw na naiwan ng mga celestial designers ay parang mga water wheels. Ito raw ay umiikot ng walang tigil, kaya kahit makita mo pa raw ang blueprint nito kung hindi mo naman daw alam ang theory o kaya naman ang mechanism sa likod nito ito raw ay useless lang. Dahil sa bandang huli, ito raw ay napaka-powerful na occupation. Ito raw ay kagaya din ng formation at kung talaga raw na madali lang ito na madisarmahan hindi raw sana ito katatakutan ng mga tao. Sinabi naman ni Master Sai na tama daw yun at ito raw ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng mga tao ang mga celestial designers. Kaya daw nilang gumamit ng mga machines upang makagawa ng mga items na kayang pumatay ng tao. At ang mga item daw na ito ay hindi kailangan ng mga spiritual stones para i-activate. At kung hindi raw siya nagkakamali, ang pool water daw ay ang nag-e-empower sa lahat ng mga traps na nandito sa passageway kaya kahit na mayroon pa raw silang compass hindi raw nila matutukoy kung nasaan ang source. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung hindi raw nila ito mahahanap gamit ang compass hindi raw ba ibig sabihin nun hindi rin nila ito mahahanap gamit ang ibang paraan. Huwag daw silang magpanik. Hayaan daw nila siyang sumubok at nag-release ng aura si Zhang Zuan sa kanyang kamay at hinawakan ang sahig. Napasigaw naman si Master Sai na mag-ingat daw ito. Sinabi naman ni Luo Zhou na tumigil daw muna sila rito at mag-recover saglit. Marami pa raw silang oras at nakadala rin daw sila ng sapat na pagkain at tubig para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sinabi naman ni Master Jin na oo yun lang daw ang tanging magagawa nila. Wala raw silang magagawa sa mga trap na ito. Si Luo Zhou lang daw ang maaasahan nila para maka-advance dito. Sinabi naman ni Luo Zhou na wag daw silang mag-alala. Totoo raw na naging mas mahirap ang mga traps dito ngunit hanggat mayroon lang daw silang sapat na panahon siguradong maaabot daw nila ang dulo.
Kailangan lang daw nila na sumunod sa kanya ngunit nagulat sila nang makitang nag-advance na si Zhang Zuan. Kinatok nito ang dingding, sinipa, na siya namang ikinagulat ni Luo Zhou at Master Sai. At ilang sandali pa ay nagulat silang lahat nang makitang mayroong nahuhulog na maliliit na mga debris. At sinabi ni Zhang Zuan na dumiretso na raw sila dahil na-disable na raw ang mga traps. Na-disable, sambit naman ni Luo Zhou at napasabi sa kanyang isip na sinubukan niya na raw ito mismo. Ang mga traps daw na nandito ngayon ay higit na mas malakas kumpara sa unang punta niya rito. Maging siya nga raw na sanay na magpagala-gala sa mga puntod at mga libingan inaabot daw siya ng 10 hanggang kalahating buwan bago maklear ang ganito. Tapos ang mga traps pa raw na ito ay nilagay mismo ng mga celestial designers kaya seryoso daw ba ang taong ito? Paano daw nito na-disable ang lahat ng mga traps sa isang tadyak lang? Sinabi naman ni Master Jin na hindi raw ba't kakabitaw lang ni Luo Zhou ng kanyang mga big talk ngayon lang kung gaano ka-impressive at terrifying ang mga bagay na ito, kaya bakit na-disable daw ni Master Zhang Zuan ang lahat ng mga ito sa isang sipa lang. Sumagot naman si Luo Zhou na tumuloy na lang daw sila at tingnan ito. At napasabi siya sa kanyang isip na ni kaya daw na edil ng Master Teacher Zhang Zuan na ito ang soul stealing. Kaya hindi raw imposible na naiintindihan din nito ang skills ng mga celestial designers. At sinabihan niya si Zhang Zuan na hintayin daw siya nito. Dito raw nanakaw ang katawan niya nung nakaraan kaya hindi na siya nagtangkang magpatuloy pa. Ang lugar kung saan ka nanakaw, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na titingnan niya raw kung mayroong mali sa lugar na ito at ginamit niya na ang Eye of Insight. At nagulat siya nang natuklasan niya na mayroon itong barrier. Mukhang mayroon dong nag-set up ng barrier dito. At ito raw ang dahilan kung bakit hindi ito maskan ng kanyang Eye of Insight. Kaya nag-release siya ng aura mula sa kanyang kamay, hinawakan ang sahig at nagsabing ngayon ay titingnan niya raw kung may mabubuong libro ang Library of the Heavenly Path tungkol dito. Kung ang nilagay raw ng mga celestial designers dito ay mga traps o mechanism, siguradong mayroon daw itong mga flaws. Marami na raw siyang nabasang mga novels tungkol sa pag-raid ng mga puntod at mga libingan sa nakaraang buhay niya. Ang mga traps daw ay para lamang mga formation. Palagi raw mayroong mga paraan upang malagpasan ito. Dahil kung hindi paano raw sila nakalabas-pasok sa lugar na ito pagkatapos na ma-set up ang mga traps. Maya-maya pa ay may lumabas na libro at hindi makapaniwala si Zhang Zuan na ito raw pala ay isa lamang bato, isang normal ground, wala raw mga traps dito. At sinabi niyang ligtas daw dito, tumuloy na raw sila. Sinabi naman ni Luo Zhou na dito raw sa mga kabaong na ito nakalagay ang mga soulless puppet. At yung isa raw na dinala niya ay dito nang galing. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hayaan daw nila siyang tingnan ito. Ginamit niya ang Library of the Heavenly Path at napag-alaman niya na ito ay isang grade 7 metal coffin na ginawa ng isang 4-star blacksmith upang paglagyan ng mga soulless puppet. At ito raw ay hindi kakalawangin kahit paabutin ng milyon-milyong taon. Nalaman niya rin ang unang flaw nito at ito ay ang kabaong na ito ay hindi maaaring lagyan ng isa lamang normal na bangkay. Ito raw ay isang grade 7 metal coffin, at kung ito raw ay gaya ng idinistrib ng Library of the Heavenly Path, na ito ay paglalagyan ng mga soulless puppet, dapat wala na rong mga kaluluwa sa paligid nito kaya paano raw nanakaw ang katawan ni Luo Zhou. Nagtanong naman si Luo Zhou kay Zhang Zuan kung bubuksan daw ba nila ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag daw nila itong buksan. Upang makasiguro, ilagay na lang daw nila ito sa storage ring kasama na pati ang mga kabaong. Bubuksan na lang daw nila ito pagka-uwi nila. Nasiyahan namang lumapit si Siang dito agad. Nilagay niya agad sa kanyang storage ring ang mga kabaong at nagsabing ang lahat daw ng ito ay pag-aari ng kanyang young master. Wala raw siyang pake kung sino man sila, wag na raw silang sumubok na kunin ito. Hindi naman nakaimak ang tatlo dito.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na maghintay daw muna sila saglit, may titingnan lang daw siya at napasabi sa kanyang isip na wala rong balak magbigay ng kahit na isa ang taong ito. Hinawakan niya ang dingding upang malaman kung mayroon bang mga traps dito at ganoon din ang sahig at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isa lamang normal na koridor, wala rong mga traps dito. At sinabi niya sa iba na ligtas daw dito, maaari na raw silang tumuloy. Sinabi naman ni Luo Zhou na base daw sa kanyang nalalaman, ang unang chamber daw ng Oracle's Grave ay mga guardians na mga soulless puppet at ang pangalawang chamber daw ay ang main chamber. Ito raw ang lugar kung saan nilalagay ang kaluluwa ng mga Soul Oracle. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang ibig daw ba nitong sabihin nandito ang mga kaluluwa ng mga Soul Oracle. Sinabi naman ni Luo Zhou na dahil ito raw ay ang main chamber malamang nandito daw yon. Maya-maya pa ay napatanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang nangyayari. Sinabi naman ni Master Jin na hindi raw ba kaya na ito ay isang illusion formation. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay hindi isang formation. Wala rong kahit na kaunting spiritual disturbance dito, totoo raw ang lugar na ito. Tila sila raw ay nakapasok sa ibang dimension. Ito raw ay napaka-bizarre. Sinabi naman ni Luo Zhou na hindi raw ba kaya na ito rin ay isang trap, hayaan daw nila siyang ebato ang kanyang puppet dito at yun na nga ang ginawa niya. At makikitang tila dahan-dahan na naglalaho ang puppet. Napasigaw naman si Luo Zhou na ano raw ba ang nangyayari. Napasabi naman si Master Sai na hindi raw ba kaya na ito ay isang teleportation formation. Teleportation formation, pagtataka naman ni Siyang at sinabi naman ni Zhao Feiwo na ngunit ang teleportation formation daw ay kinakailangan na umabot sa grade 6 upang makateleport ng mga items at grade 8 upang makateleport ng mga living beings. Kaya paano raw lumataw ang isang ganitong formation sa lugar na ito? Mag-teleport ng mga tao, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ngayon, maging ang dimensional change ay involved na rin daw dito. Bigla na lang dong nawala ang puppet sa harap nila kaya hindi raw ba kaya na mayroon talagang ganoong level ng formation sa harap nila ngayon. Ngunit sa isang 4-star formation master daw na tulad niya, ang understanding daw na mayroon siya patungkol sa mga formations, kung talaga raw na ito ay nasa ganoong level, normal lang daw na nakatago ang dimension na ito at ni hindi man lang nila ito napansin. Ngunit ang makapag-set up daw ng isang grade 8 level na formation, siguradong ang cultivation daw ng taong yun ay lagpas pa sa 9th dan transcendent o mas mataas pa na realm. Kaya kung ganoon hindi raw ba kaya na ganoon kalakas ang owner ng Oracle's Grave. Kung ang Soul Oracle daw na ito ay nasa 3rd o 4th dan lang daw ayos lang daw kaya niya rong protektahan ang sarili niya laban dito kahit na manakaw pa ang katawan niya. Ngunit kung ang tao raw na ito ay lagpas pa sa level na yon kahit pa daan-daang taon na raw iyong patay, hindi niya pa rin daw ma-imagine kung gaano kalakas ang taong ito. Nagtanong naman si Luo Zhou kay Zhang Zuan kung tutuloy pa rin daw ba sila. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na kung tama daw ang kutob niya, kapag nagpatuloy pa raw sila, siguradong mayroon dong mangyayari na napaka-terrifying. At kahit mayroon pa raw siyang Heaven's Path Essence wala rin daw itong gaanong magagawa. Kaya ligtas daw na sabihin na siguradong mamamatay sila kapag tumuloy pa sila. Ngunit kung hindi raw sila dumiretso dito hindi niya raw alam kung gaano pa katagal bago makarecover si Lu Chong. Ni hindi raw ito natakot sa kamatayan para sa kanya. Kaya paano daw siya hihinto na lang dito? Kaya sinabi niya sa lahat na maghintay daw muna sila saglit at siya na lang daw muna ang pupunta doon at tumingin. Ngunit kapag hindi raw siya nakabalik sa loob ng 4 na oras baka kakailanganin niya raw ang tulong ni Master Sai at Master Jin na dalahin palabas ang kanyang mga mag-aaral at si Siyang mula rito. Ngunit sumigaw si Zhao Yan na hindi raw siya aalis. Sasama raw siya kay Zhang Zuan. At ganoon din ang sinabi ng iba pa. Kung saan daw pumunta si Zhang Zuan sasama daw sila.
Sinabi pa ni Zhao Yan na kung hindi raw dahil kay Teacher Zhang Zuan isa lamang daw silang mga nameless student doon sa Chanshuan Kingdom. Ang lahat daw ng accomplishments na mayroon sila ngayon, marami na raw silang natutunan. At ngayong handa raw na i-risk ni Zhang Zuan ang buhay niya para kay Lu Chong, paano raw nila magagawang umupo lang dito at walang gawin. Nagulat naman si Zhang Zuan sa kanyang narinig. At patuloy nga na nagsalita ang mga mag-aaral. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na kung talaga raw na gusto nilang sumama magkasama daw silang pupunta doon. Napasabi naman si Zhao Feiwo sa kanyang isip na guro para sa mag-aaral at mag-aaral para sa guro. So ganito raw pala ang tunay na mag-aaral at guro. Nagtataka daw siya kung bakit ang napaka-talented na tulad ni Master Teacher Zhang Zuan ay handang isama ang kanyang mga bata at mahihinang mga mag-aaral dito kasama niya. Ngayon alam niya na raw kung ano ang tunay na kahulugan ng relationship sa pagitan ng guro at mga mag-aaral. Ang guro ay nakahandang harapin ang panganib para sa kanyang mga mag-aaral at ang mga mag-aaral naman ay hindi mag-aalinlangan para sa kanilang guro. Lahat ay para sa isa at isa para sa lahat, ilang sandali pa ay makikitang may naglik na aura sa swamp. At makikitang nag-release pala ng matinding aura si Zhang Zuan. Napasigaw naman si Zhao Feiwo na ito raw ay Celestial Master Teacher at napasabi naman si Master Jin na paano raw ito naging posible. Ang isang Celestial Master daw ay nangangahulugan na ikaw ay ina-acknowledge ng kalangitan at automatic na kikilalanan bilang Master Teacher. Hindi mo na raw kailangang mag-take pa ng examination, kikilalanan ka na raw agad. At sa kabila daw ng napakahabang history ng kontinente na ito, tanging si Master Kong lang daw ang nakagawa nito. At ang isipin daw na ito ay nagawa rin ni Master Teacher Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Sai na ito raw talaga ay Celestial Master Teacher. At mukhang ito raw ay hindi lamang 2-star. At napasabi sa kanyang isip na kahit ilang star pa raw ang mayroon, ang makuha mo raw ang acknowledgement ng kalangitan, ito raw ay isang nakakagulat na bagay. Nagtataka naman si Zhang Zuan sa nangyayari at napasabi sa kanyang isip na ang pumayag daw siya kay Zhao Ya at sa iba pa, wala na raw siyang inisip na iba pa. Ang nasa isip niya lang daw ay hindi niya maaaring protektahan habang buhay ang kanyang mga mag-aaral sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Eventually, haharap daw sila sa mga panganib pagdating ng araw. Ngunit matapos niya raw na pag-isipan ang lahat at pumayag sa kagustuhan nila, hindi niya raw inaasahan na ito ay makakapag-trigger ulit ng isang Celestial Master Teacher acknowledgement. At lumipat ang eksena sa Master Teachers Pavilion ng Myriad Kingdom Alliance. Sa loob ay makikitang nagkakaroon ng meeting si Master Kang, kasama ang mga elders ng headquarters. At dito ay sinabi ni Master Kang na bilang host sa gaganapin na Master Teachers Exam, kailangang pagplanohan daw nila ng mabuti ang kanilang paghahanda. At subukang makakuha ng magandang rank sa pagkakataong ito. At sumang-ayon naman dito ang mga elders. Sinabi pa ni Master Kang na ang kanilang mga elders ay nakapag-nominate ng 6 na mga candidates. Tiningnan niya na raw ang profile ng mga ito at lahat daw ng mga ito ay mga young talents na mayroong unlimited na potential. Ngunit 2 lang daw sa kanila ang maaaring mag-participate sa tournament kaya kailangan daw muna nila silang pagpilian. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng matinding vibration. Napasabi naman si Master Su at Master Kang sa kanilang isip na Harmony of Chimes, mukhang mayroon na naman dong nakakuha ng Celestial Master Teacher acknowledgement. Sinabi naman ni Master Kang na kahit pa raw ang isang Celestial Master Teacher acknowledgement ay na-trigger sa isang corresponding pavilion, ngunit ngayon na dumating na raw dito ang ibang mga prodigies mula sa iba't ibang panig ng mundo, malaki raw ang posibilidad na isa rin sa mga ito ang nakapag-trigger nito. Sinabi naman ni Master Ling na tama daw yon. Kung ang mga ito raw ay na-acknowledge sa kalangitan ng Myriad Kingdom Alliance, mataas din daw ang posibilidad na magsanhi ito ng phenomenon sa kanilang pavilion. Sinabi naman ni Master Kang na kaya kailangan daw nilang i-check kung ilan ang mga prodigies na nandito sa city ngayon. Prodigy,
Sambit naman ni Master Su at sinabi naman ni Master Ling na hindi raw baka na ito ay ang taong yon. Ngunit napasabi si Master Ling sa kanyang isip na imposible daw yon. Kaka-promote lang daw ng taong yon bilang 2-star Master Teacher at hindi pa raw ito umabot sa Supreme Realm. Sinabi naman ni Master Su na kahit ito pa raw ay umabot sa mas mataas pa na level, paano raw mangyayaring ma-trigger nito ang Celestial Master Teacher Acknowledgement. Kaya siguradong ito raw ay hindi ang taong yon. Sa kabilang dako naman ay kasalukuyan pa rin na nagre-release ng aura si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tumigil na siya at napasigaw sa kanyang isip na fearsome. Kahit pa raw ang improvement na nakuha niya ngayon ay hindi kasing tindi sa naibibigay ng Book of Heaven's Path, na shorten pa rin daw nito ang ilang dekadang cultivation training na kakailanganin niya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na titingnan daw nila ang room na ito at napasabi sa kanyang isip na ang room daw na ito ay hindi isang formation at hindi rin ito isang trap. Nagtanong naman si Luo Zhou kung mayroon daw bang napansin si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na oo. Ito raw ay isang trick na ginagamit ng mga Soul Oracle upang i-bewitch ang mga kaluluwa. Na nangangahulugang ang lahat daw ng nakikita nila ngayon ay hindi totoo, ito raw ay isa lamang mirage. Mirage, sambit naman ni Luo Zhou at nagsabing kung ito raw talaga ay isa lamang mirage paano daw nangyaring naglaho ang puppet kanina. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw yon. Ang mirage daw ay kaya lamang magpa-confuse ng isang tao imbes na mag-teleport ng mga bagay-bagay. Ang mga Soul Oracles daw ay mayroong kakayahan na mag-bewitch ng mga life forms sa pamamagitan ng kaluluwa. Na magsasanhi upang mahirapan sila na matukoy ang totoo sa hindi. At yun daw ang dahilan kung bakit iniisip nila na totoo ang nakikita nila ngayon. Ngunit ang mga puppet daw ay iba. Ito raw ay walang mga kaluluwa o paraan ng pag-iisip kaya useless daw dito ang mga mirage. Na nangangahulugang ang mga puppet daw na yon ay hindi nawala, kundi ito raw ay nanatili sa reality. At yun daw ang dahilan kung bakit hindi nila ito makita. Sinabi naman ni Luo Zhou na kung totoo daw yon hindi raw bakaya na ang Soul Oracle na ito ay Oasis of the Mirage Deity. Napatanong naman si Master Sai kung ano raw ba ang tinutukoy ni Luo Zhou. Sinabi naman ni Luo Zhou na ang Oasis of the Mirage Deity daw ay isang unique na trick ng mga Soul Oracle. Maaari daw nilang magamit ang kanilang mga soul power upang mag-set up ng hindi kapani-paniwalang realistic environment. At magawang mapalakad dito ang mga tao ng hindi nag-iisip. Ito raw ay katulad lang ng mga oasis sa mga desyerto. Sa oras daw na makapasok sila rito, at mahiwalay ang kanilang kaluluwa at makuha ng mga Soul Oracle ang kanilang katawan, hindi na raw sila makakatakas dito. Soul Torn Away, sambit naman ni Master Sai at sinabi naman ni Luo Zhou na tama daw yon. Kung pumasok daw sila agad kanina, mahihiwalay daw ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang mga katawan at kahit makasurvive pa raw sila para na rin daw silang patay. Isa pa ang makagawa daw ng Oasis of the Mirage Deity ang ibig sabihin daw nun ang Soul Oracle daw na ito ay nasa 6-star na pataas. Sinabi naman ni Master Sai na ang ganito raw na level, siguradong ang mga ito raw ay naabot na ang pinnacle ng Transcendent Realm ng buhay pa ang mga ito. At kahit ang mga ito raw ay patay na, ang mga ito raw ay mga nilalang na hindi nila kayang kalabanan. Sinabi naman ni Master Jin na tama daw yon. Ang isang elite daw na nasa ganitong level, hindi raw ito mga tao na kaya nilang matalo. Kaya sa tingin niya raw kailangan na raw nilang umalis ngayon din. Umalis, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing iyon daw ay isang great idea ngunit natatakot daw siya na napakahuli na nila para doon. Maya-maya pa ay may maririnig na boses na siya namang ikinagulantang ng lahat. Sinabi nito sa pamamagitan ng sound transmission na hindi niya raw inaasahan na ma-expose ng ganoon kadali ang kanyang Oasis of the Mirage Deity. Not bad, mukhang mayroon dong iilang mga magagandang vessel na nandito.
Sinabi naman ni Master Jin kay Zhang Zuan sa pamamagitan ng sound transmission na mag-iisip daw siya ng paraan upang mastol ito. Kaya nakikiusap daw siya na kunin nito ang pagkakataon na ito upang mailabas ang young lady at ang iba pa mula rito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung mayroon daw ba itong plano. Sumagot naman si Master Jin na wala, ngunit mayroon daw siyang ilang mga poison na effective sa mga kaluluwa. Kaya baka gumana daw ito. Susubukan mo akong lasunin, sambit naman ng Soul Oracle at nagsabing kung ganoon kailangan daw muna nila siyang hanapin. Nagulat naman si Zhang Zuan na kaya nitong marinig ang mga telepathic na mga mensahe. Sinabi naman ng Soul Oracle na nagawa niya rong makipag-communicate sa kanila sa pamamagitan ng soul level, kaya syempre kayang-kaya niya rong marinig ng napakalinaw ang kanilang mga telepathic messages. At nagsabi ito na alright, tumigil na raw sila sa pag-struggle. Kahit pa raw walang mga dangers o traps sa passageway na ito, kayang-kaya niya naman daw na i-lock ang passageway na ito anumang oras. At kanina raw nung ma-confused sila sa Oasis of the Mirage Deity na-lock niya na raw silang lahat kaya wala na raw silang tatakbuhan pa. At nagulantang nga ang lahat nang makitang nakasarado na ang passageway. Sumigaw naman si Master Jin na wag silang magpanik, hayaan daw nila siya na sumubok at sumugod ito. Sinuntok niya ang pinto, ngunit hindi man lang ito nagkaroon ng kahit na kaunting gasgas. Napasabi naman si Master Jin sa kanyang isip na mukhang pinuprotektahan daw ng kung ano ang batong pinto na ito. Kahit ginamit niya na raw ang lakas niya bilang fourth dan transcendent tila wala rong nangyari. Maya-maya pa ay si Master Sai naman ang sumubok. At inatake niya ito ng sunod-sunod gamit ang isang spiritual sword. Sinabi naman ng Soul Oracle na ito raw ay isinet up ng isang 6-star celestial designer kaya maaari lang daw nila itong mabasag kung sila ay isang 9th dan transcendent. Kung hindi, mananatili daw sila rito hanggang sa sila ay mamatay maliban na lang daw kung hayaan nila siyang kunin ang kanilang mga katawan. Napasabi naman si Master Sai na ito raw ay ang Dragon Severing Lock. Ito raw ay ang nagsisilbing last line of defense ng isang fortress. At ito raw ay nakadesign na hindi mababasag kung hindi mo maabot ang isang particular na cultivation level. At kahit pa raw ang celestial designer na nag-set up nito ay mahihirapan din na ito ay buksan. Sinabi naman ni Siyang na kung ganoon, ibig daw bang sabihin nun hindi na sila makakaalis dito. Sinabi naman ni Zhao Feiwon na wag daw silang magpanik. Dahil since gusto rong kunin ng Soul Oracle na ito ang kanilang katawan, napaka-imposible daw na i-trap niya ang sarili niya dito habang buhay at hindi makalabas. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tama daw yon. Mag-iisip daw sila ng paraan kung paano makalabas dito pagkatapos nilang mapuksa ang nilalang na ito. Ang matrap lang daw ang pinakamalaking panganib para sa kanila ngayon. Mapuksa ako, sambit naman ng Soul Oracle at tinanong niya si Zhang Zuan kung mayroon daw ba talaga silang kakayahan na gawin yon. Naglabas naman ng lason si Master Jin at nagsabing hindi na raw mahalaga kung magawa nila ito o hindi, susubok daw sila. Sumubok. Sambit naman ng Soul Oracle at nagsabing kung ganoon ipapakita niya raw sa kanila kung gaano kakatawa-tawa ang iniisip nila. Inatake niya si Master Jin, ito ay tumilapon, at napasigaw naman si Master Sai sa pangalan nito. Makikita namang ginamit ni Zhang Zuan ang Library of the Heavenly Path at napasabi sa kanyang isip na ang ataking yon ay hindi nagmula sa Soul Oracle kundi sa trap. Kaya isa lang daw ang ibig sabihin nito. Hindi raw nila matutukoy kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng Soul Oracle na ito. Sinabi naman ni Luo Zhou na napaka-imposible daw na ipaalam nito ang kanyang eksaktong lokasyon dahil hindi raw nito mapoposes ang katawan nila kapag sila ay naka-on guard. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw yon. Sinabi naman ng Soul Oracle na kalimutan na lang daw nila ang paghanap sa kanya. Napaka-imposible daw na malaman nila kung nasaan siya. At sumuko na rin daw sila sa pag-iisip na mapatay siya, silang lahat daw ay walang kakayahan na gawin yon.
Sa oras daw na pumasok sila sa lugar na ito dapat hinanda na raw nila ang kanilang mga sarili na maposes. Ngunit isang tao lang daw sa isang pagkakataon ang maaari niyang maposes kaya magiging ligtas pa rin naman daw ang iba. Ligtas, sambit naman ni Master Sai at nagsabing ang lock daw sila rito, sa tingin niya hindi lang daw ito ganoon kasimple. Hindi raw siya naniniwala na matapos nitong maposes ang isa sa kanila, hahayaan nitong makaalis ng ligtas ang iba dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tama daw yon. At since ang mga soul oracles daw ay forbidden, kapag kumalat daw ang balita na may naposes ang isa sa mga ito, kahit makaalis pa raw ito rito mayroon pa rin dong maraming mga tao na papatayin ito. Sinabi naman ng soul oracle na nung sinabi niya raw na ligtas sila, ang ibig niya rong sabihin hindi pa raw sila mamamatay agad. Kung ang usapan naman daw ay kung gaano sila katagal mabubuhay, iyon daw ay nakasalalay sa kanila. Nakasalalay sa amin, sambit naman ni Zhang Zuan, sinabi naman ng Soul Oracle na oo tama daw yon. Mayroon daw siyang dalawang options para sa kanila ngayon. Una mayroon daw siyang 3 trial dito at ang makapasa daw dito ay maaaring mabuhay ngunit, hindi niya rin daw ito tutulungan na makaalis sa lugar na ito. Iiwan niya raw sila rito at hahayaan na makasurvive sa sarili nilang paraan. Napasabi naman si Master Sai na hindi raw ba't narito ang taong ito upang nakawin ang mga kaluluwa nila kaya ano raw itong trial na ito. Sinabi naman ni Master Jin na normally ang mga trials daw ay examination para sa mga tao na gustong mag-qualify bilang master teacher at kahit ano pa na occupation. At sa lakas daw na mayroon ang taong ito, madali lang daw para rito na patayin silang lahat ngayon kaya anong tricks daw ba kaya ang nilalaro nito? Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang pangalawa. Sumagot naman ang Soul Oracle na papatayin niya raw sila isa-isa hanggang sa mayroong mag-take ng trial. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon ang bottom line daw ng lahat ng ito gusto niya silang mag-take ng trial. Kaya ano raw ba ang point nito? Hindi raw ba kaya na ito ay ang selection of the reception lamb, na siya namang ipinagtaka ni Luo Zhou. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang selection of the reception lamb daw ay isang term na ginagamit ng isang pastol. Kapag sila raw ay mayroong bisita pumapatay daw sila ng mga lamb upang i-welcome ang mga ito. Ngunit ito raw ay palaging malaking problema pagdating sa pagpili ng best lamb. Kung kaya naman pinapatakbo daw nila ang mga lamb at ang tumakbo raw ng pinakamabilis, normally ito raw ang mayroong pinaka-best na quality ng karne. Na nangangahulugang ang sino man daw na makapasa sa trial na ito ay siya ang pipiliin ng Soul Oracle na ipoposes. Upang ma-minimize ang power loss na dadanasan niya sa actual na possession. Sumagot naman ang Soul Oracle na tama daw yon. Titingnan niya raw kung sino sa kanila ang worthy na i-possess ng tulad niya na isang Soul Oracle. Kaya ano raw ba ang problema doon, natatakot daw ba sila? Natatakot, no way sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing nasaan daw ba ang trial nito, ipakita niya raw ito sa kanila. At makikita naman ang pag-aalala ni Siang. Sinigaw naman ng Soul Oracle na wag daw i-expect ni Zhang Zuan na hindi siya mapipili kahit pa hindi siya makapasa sa trial. Dahil pipili daw siya base sa kanilang physique, hindi base sa kanilang bilis o paraan na ginamit upang makapasa. Ngunit tandaan daw nila na ang sino man na makapasa sa trial ay hindi niya papatayin. At sa mga hindi naman makakapasa, ang tanging magagawa na lang daw nila ay magpaalam sa iba ng may pagsisisi. Ito raw ay ang pinaka-basic na ability ng mga Soul Oracle. At gusto niya raw na matrain sila ukol dito. Ang sino man daw na magtagumpay na ilabas ang kanilang kaluluwa mula sa kanilang katawan ay siyang makakapasa sa trial na ito. At ang hindi raw makagawa nito sa loob ng 3 araw ay mamamatay sa pamamagitan ng mga traps. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ito raw ba ay ang Soul Guiding Formula, ang cultivation technique ng mga Soul Oracle. Ang akala niya raw ay magiging challenging ang unang trial ngunit hindi niya raw inaasahan na ito raw pala ay isa lamang cultivation technique.
Mukhang balak daw na kunin ng Soul Oracle ang sino man na kayang i-cultivate ang Soul Oracle technique. At ang sino man daw na makagawa nito ay isang patunay na ito ay compatible sa kaluluwa ng Soul Oracle na ito upang kapag ito ay e-possess niya na maaari niya na uli na trabahoin ang kanyang cultivation at marating muli ang tuktok. Sinabi naman ng Soul Oracle kay Zhang Zuan na wag daw nitong subukan ang swerte niya at maghintay na lang hanggang sa huling araw na mapalabas niya ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Dahil kahit subukan pa raw nito na magawa ito ngayon wala pa rin daw itong silbi para sa kanya. Dahil ang potential mo raw ay hindi matutukoy kung gaano mo kabilis mapapalabas ang iyong kaluluwa mula sa iyong katawan. Isa pa ang soul guiding formula daw, kapag inumpisahan mo na raw na aralan ito, wala ka na wrong choice. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang soul formula daw na ito, mukhang hindi na raw ito masama. Ngunit mayroon pa raw ba itong katulad nito na mga techniques? Mas marami mas mabuti. Ano raw ba kaya kung ganito na lang? Bigyan daw siya nito ng 1,000 mga techniques, titingnan niya raw ang lahat ng ito. 1,000, pagtataka naman ng Soul Oracle. Bigyan siya ng 1,000, sambit naman ni Zhao Feiwo at nagsabing narito raw ba ang taong ito upang ipasa ang trial, mag-cultivate, o mag-order ng pagkain sa isang inn. Napatanong naman si Luo Zhou kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan na bigyan siya ng 1,000 nun. Sinabi naman ng Soul Oracle na ang Soul Guiding Formula daw ay ang pinaka-foundation ng mga Soul Oracle kaya ito lang daw ang nag-iisang manual nila, wala na rong iba. Wala nang iba, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi naman ng Soul Oracle na oo, tama daw yon. Ang lahat daw ng mga Soul Oracle ay gumagamit ng pare-parehong method kaya wala na rong iba pa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nagtataka daw siya kung ano ang nakasulat sa tablet na ito. Nagbibigay daw ito ng kakaibang beauty sa kanya. Ang pagtingin lang daw sa mga wordings na narito ay nakapagbibigay ng calming at peaceful mind. Kaya sa tingin niya raw, ang taong ito ay isang 6-star Soul Oracle. Maya-maya pa ay hinawakan niya ito at ginamit ang Library of the Heavenly Path. At napag-alaman niya na ito pala ay ang Soul Guiding Formula. Ang pinaka-foundation ng mga Soul Oracle. Nilikha ng isang first Soul Oracle na si Liu Mozi. At ito ay may kakayahan na ihiwalay ang iyong kaluluwa mula sa iyong katawan. Wala raw itong ganoon karaming mga flaws, mayroon lang daw itong 10. So far daw ang lahat ng mga cultivation techniques na nakompile niya ay mayroong daan-daang mga flaws kaya ang magkaroon daw ang bagay na ito ng 10 lang na mga flaws ibig sabihin daw nito ang cultivation technique na ito ay inimprove ng mga nagdaang mga henerasyon at malapit na raw nitong maabot ang perfection. Kaya hindi na raw nakapagtataka na sinabi ng taong ito na ito lang ang nag-iisang cultivation technique nila. Dahil ang magkaroon daw ng ganitong level ng cultivation ay napaka-rare na bagay. At napaka-imposible na raw na mayroon pang ibang mag-exist na kagaya nito. Kaya patuloy pa na nagsaliksik si Zhang Zuan sa Library of the Heavenly Path. Maya-maya pa ay tiniklap niya na ang libro at napasabing hindi niya raw naiintindihan kung ano talaga ang Soul Oracle kanina ngunit hindi rin daw siya nag-iisip ng husto. Kapag ang mga kaluluwa raw nila ay humiwalay mula sa kanilang mga katawan matapos nilang i-cultivate ito, at maging halimaw ang mga sarili nila, hindi rin daw ganito ang gusto ng Soul Oracle na yon. At isa pa mayroon din dong innate fetal poison sa loob ng kanyang katawan. At kapag hindi raw siya umabot sa 9-star Master Teacher bago siya tumuntong sa edad na 30 kahit maging pile pa raw siya ng kaluluwa at humiwalay sa katawan niya mamamatay pa rin daw siya. Ngunit ang innate fetal poison daw ay isang bagay na maging si Master Kung ay walang magawa kaya kung may paraan daw ang mga Soul Oracle upang ma-solve ito, hindi pa rin daw worth it para sa kanya na mag-dive sa malalim na karagatan, tumapak sa mga treacherous plains, at pumasok sa mga underground chambers upang i-improve lang ang kanyang lakas. Napakahirap daw na i-cultivate ang katulad nito ngunit wala na raw siyang ibang choice.
At hindi na raw magmamatter kung magawa niya ito o hindi. Ito raw ay nakakainis, ano raw ba ang dapat niyang gawin? Ngunit may napagtanto siya, kapag nakagawa raw siya ng paraan upang i-improve ang soul guiding formula, mahiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, ngunit magawang ma-fuse ito ulit, hindi raw ba mareresolba ang problema niya kapag ganoon? Ngunit saan daw siya makakahanap ng sapat na soul oracle cultivation techniques upang magawa yon? Teka lang, ang mga soul oracles daw ay basically nagpapaikot-ikot lang gamit ang kanilang mga kaluluwa at magnakaw ng mga katawan upang maabot ang immortality. Kaya bakit daw siya maghahanap ng mga soul oracle cultivation techniques? Hanggat mayroon lang daw siyang mahanap na cultivation technique na beneficial sa kaluluwa tiyak na gagana din daw yon. Kaya naghanap siya sa loob ng Library of the Heavenly Path. At kinumpile ang mga ito. Napangiti naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya, ito raw ay walang mga flaws. Napatanong naman si Luo Zhou kay Zhang Zuan kung ano raw ba ang problema. Hindi raw ba kaya na mayroong mali sa teknik kung kaya nabaliw na ito? Sinabi naman ni Zhao Feiwo kay Luo Zhou na wag niya raw itong hawakan. Dahil kung talaga raw na nabaliw na ito yun daw ay isang malaking rason upang wag niya itong hawakan. Maya-maya pa ay kinultivate na ni Zhang Zuan ang nabuong libro. At ilang sandali pa ay makikitang dahan-dahan na humiwalay ang kaluluwa ng kanyang kamay hanggang sa tuluyan ng humiwalay ang kabuuan ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. At nagulat siya nang makitang humiwalay na siya sa kanyang katawan. Gaya daw ng inaasahan niya mula sa Heaven's Path Cultivation Technique, na kompleto niya na raw ang cultivation. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi niya pa rin daw ma-detect ang Soul Oracle kahit na humiwalay na siya sa kanyang katawan. Mukhang naitago raw nito ng maayos ang kanyang sarili. Kaya bumalik na siya sa kanyang katawan at makikitang siya ay napahatching. Napatanong naman si Luo Zhou kung ayos lang daw ba ito at sinabi naman ni Zhao Feiwo na ito raw ay, at sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw siya, wag daw silang mag-alala. At napasabi siya sa kanyang isip na nung humiwalay siya kanina sa kanyang katawan dapat iyon daw ay na-realize na ng Soul Oracle ngunit bakit wala man lang daw itong sinabi. Hindi raw ba kaya na ang teknik na ginamit niya kanina ay ibang-iba kumpara sa Soul Guiding Formula? Kung kaya hindi siya nakita ng Soul Oracle, susubukan niya raw ito ulit. At sinabi ni Zhang Zuan na wag daw silang magmadali. Binasa niya na raw ang buong teknik ngayon lang at sa tingin niya raw ay napaka-imposible daw na mapalabas nila ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang mga katawan gamit ang cultivation technique na ito. Kaya hindi raw ba kaya na sinusubukan lang sila na i-trick ng Soul Oracle gamit ang fake na cultivation technique na ito. Fake technique, sambit naman ng Soul Oracle at nagsabing ito raw ay nonsense. Nonsense, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing tingnan niya raw ang part na ito. At binasa niya ang talata na nagsasabing ang pag-diffuse ng true essence mula sa iyong buong katawan papunta sa iba't ibang parte ng iyong acupoints upang palakihin ang pag-materialize ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Zhang Zuan na sa ilalim daw ng normal na circumstansya nagagather daw nila ang kanilang mga true essence mula sa kanilang mga acupoints papunta sa kanilang core. At magmula ron ay maiipon nila ito ng paunti-unti kung kailan nila kailangan. Ngunit ang talata raw na ito ay nagsasuggest na i-dissipate nila ang kanilang mga true essence. Kaya ano raw ba ang pagkakaiba nito sa paglumpo nila sa kanilang cultivation? At kung talaga raw na gawin nila ito, paano daw sila mag-i-improve? Kung sila raw ay mayroon ng kapangyarihan sa simula pa lang, at mag-cultivate sila according sa teknik na ito, ang lakas daw na mayroon sila ay hihina raw ng hihina. Napasabi naman si Master Sai na ngayong ito raw ay binanggit na ni Zhang Zuan talaga raw na ang dating nito ay lulumpuhin mo ang sarili mong cultivation. At sumang-ayon din si Master Jin dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tama daw yon. At sinabi niya sa Soul Oracle na sinusubukan lang daw nito na lampuhin ang kanilang mga cultivation.
upang kapag dumating na ang tamang oras isa-isa silang papatayin nito. Sumigaw naman ang Soul Oracle na ito raw ay nonsense, ang lahat daw ng ito ay nonsense. Saka mo lang daw mapo-fuse ang iyong kapangyarihan sa iyong kaluluwa kapag ginawa mo ang mga binanggit sa talata. At mapa-exist ang iyong kaluluwa kapag humiwalay na ito sa iyong katawan. Dahil kung hindi, given na silang lahat ay wala pa sa consonant spirit realm, sa taglay daw nila na napakahina na spirit energy, paano raw sila makakagala nang wala ang proteksyon ng True Essence? Proteksyon ng True Essence, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing ito raw ay isang malaking statement. Kung ganoon hayaan daw siya nitong itanong ito. Kailan daw ba ang ibig sabihin ng katagang kapag ang iyong True Essence ay lumabas mula sa Huishen Acupoint? Hindi raw ba't ang Huishen Acupoint ay ang lugar kung saan concentrated ang kanilang spirit? Kaya kung totoo raw na lalabas ang iyong True Essence mula sa parteng ito, kapag nangyari daw yon, maaari daw silang mawalan ng malay mula rito o kaya naman magresulta ng kanilang kamatayan. Kaya kung tama daw si Zhang Zuan, kapag nag-cultivate daw sila gamit ang teknik na ito, kahit na mapalabas pa raw nila ang kanilang kaluluwa mula sa kanilang katawan, ang physical body daw nila ay dadanas ng napakatinding pinsala at maaari silang mamatay rito. Siya raw ay isang first dan transcendent ng prolonged longevity realm. At kahit magawa niya pa raw na mapalabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan ang kaluluwa niya raw ay habang buhay nang mahihiwalay sa kanyang katawan at hindi na magpo-fuse uli. At upang ma-maintain daw nila ang kanilang normal appearance nang hindi nare-realize ng mga tao na nasa paligid nila kailangan daw nilang mag-consume ng mga pills araw-araw. Nagulat naman ang Soul Oracle nang marinig ito at napatanong kung paano raw ba ito nalaman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na wala raw itong dapat na ipag-alala kung paano niya ito nalaman. Ang pag-abot mo raw sa consonant spirit realm ay makakapagpabagal ng husto sa proseso kapag pinalabas mo ang iyong kaluluwa gamit ang soul guiding formula. Kahit pa raw naabot mo na ang level na iyon, magtatangka pa rin daw ba ito na lumabas sa panahon ng pagkulog, hindi raw ba ito natatakot sa kidlat? Napariyak naman dito ang Soul Oracle. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kalimutan na lang daw nila ang kidlat. Pag-usapan na lang daw nila ang tungkol sa gabi. Araw-araw daw pagdating ng Z-hour, ito raw ang sandali kung saan ang yin energy ay napaka-dense. At kapag ito raw ay nagsip papasok sa iyong katawan, makakaramdam ka raw ng matinding uncomfortability. Saka ka lang daw ba makakatakas mula rito kapag inilabas mo ang iyong kaluluwa mula sa iyong katawan? Sumagot naman ang Soul Oracle na ang kaluluwa raw ay hindi nagre-rely sa iyong physical na katawan. Kaya ano raw ba ang silbi kung maghirap ang iyong katawan? Hanggat manatili lang daw na intact ang iyong kaluluwa wala rong mali dito. Nilakasan naman ni Zhang Zuan ang kanyang boses at nagsabing tama daw yon. Ang kaluluwa daw ay ang pinakamalakas na parte ng isang Soul Oracle. Kaya hindi na raw mahalaga kahit na masira pa ang physical na katawan nito dahil maaari naman daw silang magnakaw ng ibang katawan at mabuhay ng walang hanggan. Ngunit kung wala raw ang proteksyon ng physical na katawan magagawa daw ba talaga nilang labanan ang 5 Souls Decline? Nagulat naman ang Soul Oracle nang marinig ito at nagtanong kung alam daw ba ni Zhang Zuan ang tungkol sa 5 Soul Declines. Sumagot naman si Zhang Zuan na syempre. Totoo raw na ang unang 4 ay terrifying ngunit ito raw ay maaaring maiwasan. Ngunit ang pinaka-terrifying daw ay ang panghuli. At ito raw ay ang sense decline. Ang isang tao raw ay nagtataglay ng 5 senses at 6 na perceptions. Maaari daw silang makaramdam ng hiya, may bukod ang tama mula sa mali, at maintindihan kung ano ang pride at karangalan. Ganun pa man, ang mga Soul Oracle daw ay hindi kaya na isabuhay ang mga ito dahil habang mas intense daw ang emosyon na nararamdaman nila mas malaki daw ang pinsala na may dudulot nito sa kanilang kaluluwa. Ang emosyon daw ng mga Soul Oracle ay magsasanhi ng malalaking mga ripples sa kanilang kaluluwa.
At ito ay magreresulta sa automatic na pag-dissipate ng kanilang spirit energy. So far mayroon daw ba siyang nasabing mali? Nainis naman dito ang Soul Oracle at nagsabing wala wrong point kahit nasabihin pa ni Zhang Zuan ang lahat ng ito. Dahil hindi raw nagmamatter kung ikaw man ay isang cultivator o isang Soul Oracle. Dahil hanggat ikaw daw ay magsimulang mag-cultivate, pareho lang daw na tila kino-kontra mo ang kalangitan. Dahil paano raw mangyayaring magiging banayad lang ang paglalayag mo sa lahat ng pagkakataon. Ang mga Soul Oracle daw ay nagsasuffer sa 5 soul declines at ang mga cultivators naman ay nagsasuffer sa 5 ordeals. At ang mga ito ay ang Heaven, Earth, Human, Wealth, at Law. At since ang mga ito raw ay isa ring suffering, bakit hindi na lang daw ito maging Soul Oracle at i-enjoy ang immortality? Immortality, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing sa tingin daw ba talaga nito maaaring mabuhay ng indefinite ang mga Soul Oracle. Kahit mag-training pa raw ito ng husto upang labanan ang senescence decline kaya daw ba nitong labanan ang loneliness sa loob ng mahabang panahon. At kung hindi raw siya nagkakamali, ang katawan daw nito ay matagal nang nabulok. Kapag wala raw ang nurture ng katawan, kahit magawa pa raw nitong makasurvive, ang magiging buhay daw nito araw-araw ay mapupuno ng pagdurusa at sakit. At bukod pa ron, araw-araw daw pagsapit ng Wu hour, kung saan pinaka-condensed ang yang energy, sanay na raw ba ito sa sakit na tila ito ay tinutusok ng milyon-milyong mga karayom. Kung hindi lang daw dahil sa isang underground chamber na nakatago sa pinakamalalim at pinakamadilim na parte sa ilalim ng swamp, sa tingin daw ba talaga nito makakasurvive ito magpahanggang ngayon. Napariyak naman dito ang Soul Oracle at sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon daw bang mali sa cultivation na ito, worth it daw ba ito na aralan. Sinabi naman ng Soul Oracle na totoo raw na mayroon itong problema. Ngunit lahat daw ng mga cultivation techniques ay mayroong mga flaws. Sumigaw naman si Zhang Zuan na doon daw ito nagkakamali. Tingnan daw nito ang talatang ito na nagsasabing ang pag-devoid ng kaisipan, ay gumagabay sa isang kaluluwa papunta sa Tianzhou acupoint upang makaalis sa Huishen acupoint. Kung papalitan mo raw ito at gagawing ipunan ang iyong kaluluwa, mag-breakthrough sa Huishen acupoint at takasan ang Tianzhou acupoint, ano raw ba sa tingin nito ang mangyayari? Sumagot naman ang Soul Oracle na ang Tianzhou acupoint daw ay isang yang attribute at ang Huishen naman ay yin attribute. Kung ikaw daw ay tatakas sa Tianzhou acupoint, ang kaluluwa daw ay magiging yang attribute at ito ay hindi maaapektuhan ng yin energy. At mami-minimize din daw nito ang effect ng siring yang decline o kaya naman ma-nullify ito ng lubos. Ngunit kung ito raw ay modify mo sa ganitong paraan, ito raw ay nangangailangan ng isang napaka-high quality na true essence. At ang true essence din daw ay kailangang napaka-pure. Dahil kung hindi, ang kaluluwa daw na nagdadala ng true essence ay hindi makakadaan sa masikip na passageway ng Huishen acupoint. Inutusan naman ni Zhang Zuan si Zhao Yan na ipakita nito ang kanyang true essence sa Soul Oracle. At sumang-ayon naman ito. At ginawa na nga ito ni Zhao Yan na siya namang ikinagulat ng Soul Oracle. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang Soul Oracle kung ito raw ba ay makakadaan sa Huishen acupoint. Sumagot naman ang Soul Oracle na siguradong ito raw ay makakadaan ngunit hindi raw lahat ng true essence ay ganito ka-pure. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw yon. Gusto niya raw ba itong matutunan, maaari daw siyang maging guro nito, maaari niya raw itong ituro sa kanya. At hindi naman makapaniwala ang tatlo sa kanilang narinig. At napasabi sa kanilang isip na hindi raw ba't sila ay nasa panganib at hindi raw ba't binantaan silang papatayin ng Soul Oracle na ito, kaya paano raw ito nauwi sa pag-recruit ng mag-aaral. Nangyayari daw ba talaga ito? Kahit pa raw isang master teacher si Zhang Zuan kakatontang lang daw nito sa Transcendent Realm samantalang ang Soul Oracle na ito ay nasa pinnacle na ng Transcendent Realm. Ang pagitan daw nilang dalawa sa isa't isa ay parang langit at lupa.
Hindi raw ba talaga natatakot mamatay ang taong ito? Napasabi naman si Luo Zhou sa kanyang isip na ang master teacher Zhang Zuan daw na ito, wala raw itong alam pagpasok nila rito kanina. Ngunit matapos daw nitong mabasa ang Soul Guide ng formula hindi lang daw sa nalaman nito ang tungkol sa 5 soul declines, nakagawa pa raw ito ng paraan kung paano ito resolbahin. Hindi raw ba't iyon ay napaka-impressive. Kaya hindi na raw nakapagtataka na maging ang kalangitan ay in-acknowledge ito. Bilang isang master teacher, ang potensyal daw na mayroon ang batang ito ay napaka-terrifying. Napasabi naman si Siyang na iyon daw ang kanyang young master. Sinabi naman ni Zhao Yan na napaka-impressive daw ng teacher niya at sinabi naman ng iba pa na magkakaroon daw ba sila ng junior na nasa pinnacle ng Transcendent Realm. At napasabi sa kanilang isip na anong Soul Oracle, anong 6-star elite, na paglaruan pa rin daw ito ng kanilang guro. E-acknowledge ka bilang aking guro. Sambit naman ng Soul Oracle at nagsabing ito raw ay nonsense. Ang isang 6-star Oracle daw na tulad niya, isang elite sa pinnacle ng Transcendent Realm, at si Zhang Zuan daw ay isa lang maliit na first dan Transcendent Nobody. Tapos gusto raw nito na i-acknowledge niya ito bilang guro, ito raw ay isang malaking joke. Ito raw ay ignorance, sa tingin daw ba talaga nito mapapa-acknowledge niya ito na tanggapin siya bilang guro. At makikita ang isang matalas na bagay na tila mag-a-activate ngunit nakita ito ni Zhang Zuan at agad na umilag. At sinabihan niya ang Soul Oracle na tumigil na raw ito sa pagsasayang ng energy. Baka masasaktan pa raw siya nito kapag ito mismo ang umatake. Ngunit kung ito raw ay gagamit lang ng trap kalimutan niya na lang daw yon. Siya raw ang nag-disable sa lahat ng mga traps kanina. Kaya sa tingin daw ba talaga nito uobra ang trap sa kanya. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na hinawakan niya raw ang trap kanina upang may lumabas na libro mula sa Library of the Heavenly Path. Nang malaman niya ang mga flaws nito at magawa itong madil. At ang trap daw na ginamit ng Soul Oracle ngayon lang, hindi niya raw alam kung saan ito nanggaling. Swerte lang daw ang pagkakailag niya dito. At kapag ito raw ay mag-release ng maraming mga ganon sa shitty skills daw na mayroon siya ngayon, napaka-imposible daw na mailagan niya ang lahat ng ito. Ang harapin daw ang isang kalaban na hindi niya alam kung nasaan, ang magagawa niya lang daw sa ngayon ay ang lumaban gamit ang kanyang utak. Kailangang pagsalitain niya raw ito ng pagsalitain upang mapigilan ito. At sinabi ni Zhang Zuan sa Soul Oracle na what a shame. Isang napakagandang chance na raw nun ngunit hindi niya pa ito nakuha. Gaya daw ng inaasahan niya, ito raw ay isa lamang kaluluwa. Wala raw itong utak, na siya namang ikinainis ng Soul Oracle. Siya raw ay isang 6-star Soul Oracle. Ni ano raw ba ang ugaling ito na mayroon si Zhang Zuan? Huwag daw nitong isipin na basta-basta niya lang nananakawin ang katawan ni Zhang Zuan dahil lang sa siya ay desperate. At kung gusto niya raw talaga itong patayin dapat ginawa niya na raw ito. Patayin ako, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing ni magtatangka daw ba ito. Ito raw ay isa lamang nilalang na namatay na sino raw ba ang nakakaalam kung ilang taon na. Tapos ngayon nag-aasta raw itong malakas dahil lang sa mga traps na nandito. At kung gusto daw talaga siya nitong patayin, ginawa niya na raw ito hindi raw ba. Ikaw, inis naman na sambit ng Soul Oracle, at sinabi naman ni Zhang Zuan na ikaw, ako. At nagsabing gawin na lang daw nito kung kaya niya. Tumigil na raw ito sa pagsasayang ng kanyang oras. O kaya naman dalhin na lang daw nito sa kanya ng sabay ang 3 trials. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na kalimutan niya na lang daw ito. Kung ayaw daw nito na maging guro siya, ayaw niya rin daw. Nag-aalala daw siya na makakaapekto ito sa kanyang reputasyon. Kaya ano raw ba ang problema? Huwag daw nitong sabihin na hanggang salita lang ito, ngunit wala itong lakas ng loob na patayin siya. At nainis na nga ng husto ang Soul Oracle at ito ay umatake.
At makikitang tinamaan si Zhang Zuan sa leeg na siya namang ipinag-alala ng lahat. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na susubukan siyang patayin nito, hindi raw iyon magiging madali. At makikitang naglabas siya ng isang item. Inactivate ito ni Zhang Zuan, at napasigaw naman si Master Sai na ito raw ay ang Dragon Scale Amulet. At nagulat din ang Soul Oracle nang makita ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nung makuha niya raw ang item na ito mula sa Appraiser's Hub, sinabi daw ng Library of the Heavenly Path na kaya siyang protektahan nito mula sa atake ng isang 9th Dan Transcendent. At sa wakas magagamit niya na raw ito ngayon. Umatake naman uli ang Soul Oracle at sumigaw na mapapatay niya na raw ito ngayon, ngunit makikitang tuluyan na na-activate ni Zhang Zuan ang item at nagsabing patayin ako. Tila may chance daw ito kanina, ngunit ngayon, sa tingin niya raw hindi niya na ito magagawa. At makikitang binasag ni Zhang Zuan ang tablet at bumungad ang isang napakalaking kabaong. Tumalon siya papunta rito, at nanghiram ng sibat kay Xingyang. At makikitang hinagis ito ni Xingyang papunta kay Zhang Zuan. Sinalo naman ito ni Zhang Zuan at nag-perform ng isang teknik upang atakihin ang takip ng kabaong. Napasigaw naman ang Soul Oracle dito at nagtanong kung ano raw ba ang binabalak na gawin ni Zhang Zuan, ngunit nagtanong lang si Zhang Zuan na ano raw ba sa tingin nito. Sumigaw naman ng teka lang ang Soul Oracle, ngunit hindi na nagpapigil si Zhang Zuan at binasag niya na ito. Napasabi naman si Luo Zhou na iyon daw ay, ang bagay na iyon ay hindi kayang basagin ng sinuman. Ang Lock of Crimson Metal daw ay nanatiling undisturbed sa nagdaang ilang libong taon. Iyon daw ay isang Crimson Metal Coffin. Kahit nga raw ang isang 9th Dan Transcendent ay hindi ito kayang gawin. Ngunit ang mabasag daw ito ni Master Teacher Zhang Zuan sa isang tarak lang, paano raw ito naging posible? Crimson Metal Coffin, sambit naman ni Master Sai at nagsabing ang ibig daw bang sabihin ni Luo Zhou ay ito ay ang Crimson Metal Coffin na kaya lamang ma-forge ng isang 6-star blacksmith gamit ang Deep Ocean Metal. Sumagot naman si Luo Zhou na oo, ngayon niya lang daw ito nakita ng mabuti. At ngayong napagmasdan niya na ito ng maayos ito raw talaga ay ang Crimson Metal Coffin. Sinabi naman ni Master Sai na ang akala niya raw kapag ito raw ay nakalock na wala nang makakapagbukas pa nito. Kaya paano raw ito nangyari? Ang Crimson Metal Coffin ay likha ng isang 6-star blacksmith. Kapag ito ay nakalock na, kahit pa ang pinakamatalinong grave robber ay hindi ito kayang basagan o buksan. Maliban na lang kung sila ay 9th Dan Transcendent pataas. Kung kaya nabuo ang parirala na Shattered by None. At yun ang dahilan kung bakit hindi nagalaw ang Crimson Metal Coffin sa nagdaang 10,000 taon. Napasabi naman si Luo Zhou sa kanyang isip na ang magawarong makita ang mga flaws ng Soul Guiding Formula, ma-injure ang isang 6-star soul sa isang atake, at mabasag ang Crimson Metal Coffin sa isang tarak lang, sa ganitong uri ng kapangyarihan at lakas. Ang Master Teacher Zhang Zuan na ito raw ba talaga ay isa lamang First Dan Transcendent? Sinabi naman ni Master Jin na hindi lang daw ang kabaong, tingnan din daw nila ang bangkay sa loob nito. Kahit pa raw ikaw ay isang 9th Dan Transcendent, ang bagay daw na ito ay napakatigas, ngunit bakit nagmistulan lang daw itong alikabok sa isang tarak lang ni Zhang Zuan? Napasabi naman si Luo Zhou na ito raw ba ang tunay na lakas ng isang Master Teacher. Napasigaw naman ang Soul Oracle na ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan, at sumagot naman si Zhang Zuan na wala, huhukayin niya lang daw ito at makikita ang isang bagay na nahukay ni Zhang Zuan. Makikita naman ang pagre-retaliate nito, ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na wag daw itong malikot. Napasabi naman si Luo Zhou na mukhang iyon daw ay ang 7 Hearts Underworld Lotus. Napatanong naman si Master Sai kung ano raw ba iyon. Sinabi naman ni Luo Zhou na ayon daw sa mga sabi-sabi, ito raw ay isang treasure ng Soul Oracle na maaaring magamit sa pagpo-forge ng bagong physical na katawan. At ang katawan daw na mabubuo nito ay magkakaroon ng unique na constitution. Isang unique constitution,
Sambit naman ni Master Sai at nagsabing kapag na-activate daw ang isang unique constitution, ang cultivation speed mo raw ay mas bibilis kumpara sa mga normal na tao. Kaya ang magawa daw ito raw ay napaka-terrifying. Sinabi naman ni Luo Zhou na ngunit mayroon dong hindi tama dito at nagtanong naman si Master Sai kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Luo Zhou na ang Seven Hearts Underworld Lotus daw ay nagsusurvive sa pamamagitan ng pag-rely sa strength. Kung hindi raw siya nagkakamali, ang bangkay daw na nasa kabaong ay nalamon na nito dahil kung hindi, napaka-imposible daw na madali lang maging alikabok ang isang Ninth Dan Transcendent. Ngunit ang gamitin daw ang bangkay upang ipakonsume sa lotus na ito, sa ilalim ng normal na sirkumstansya, ang lotus daw na ito ay magtra-transform bilang katawan ng may-ari ng puntod at ite-take over ang mundo. Ngunit bakit ito raw ay malalim pa rin na nakahimlay sa puntod na ito at sumusubok na kunin ang kanilang mga katawan? Ilang sandali pa ay pinagtututusok ni Zhang Zuan ng Silver Needle ang lotus at napasigaw ito na pakawalan daw siya ni Zhang Zuan. Pakawalan ka, upang hayaan ka na patayin kami, sambit naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman ang Soul Oracle na hanggat pakawalan lang daw siya ni Zhang Zuan maaari daw nilang pag-usapan ang lahat. Siya raw ay isang Soul Oracle, marami na raw siyang nag-gather na hindi mabilang na mga treasures. At maaari niya rong ibigay ang lahat ng iyon kay Zhang Zuan. At maaari niya rin dong ibigay ang Seven Hearts Underworld Lotus na ito. Ibigay sa akin, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi niya raw iyon kailangan. At isa pa, ang mga treasures daw na nabanggit niya, siguradong kinonvert niya na raw ang mga iyon bilang spiritual stones upang ipakonsume sa lotus na ito. Hindi naman makapaniwala ang Soul Oracle dito at napatanong kung paano daw ito nalaman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na nalaman niya raw ito dahil sa mga alikabok na nakapaligid sa lotus. Ito raw ay nagmula sa mga spiritual stones na nag-shatter. Napatanong naman si Zhao Feiwo kay Zhang Zuan kung ano raw ba ang nangyayari. Ano ang nangyayari? Sambit naman ni Zhang Zuan, tumingin siya sa lotus, at nagsabing hahayaan niya raw ito na magpaliwanag sabay kurot at napilitan na nga ito. Siya raw ay isang 6-star oracle, at ang cultivation niya raw ay nasa 9th Dan Pinnacle Transcendent Realm na. Sa kasamaang palad, sa huling stage daw ng kanyang ascension, kahit pa raw nanatiling buhay ang kanyang kaluluwa, umabot naman sa katapusan ang physical niya na katawan. At sa pagkakataon daw na yon, doon niya raw nahanap ang Seven Hearts Underworld Lotus na ito. Ang bagay daw na ito ay isang napaka-invaluable na treasure para sa kanila na mga Soul Oracle. Hanggat ma-refine lang daw nila ito raw ay magtra-transform at magiging physical na katawan. At magkakaroon din daw ito ng unique na constitution. At sa pamamagitan daw nun baka maabot niya raw ang last stage ng ascension at umabot sa mas mataas pa na realm. Kung kaya naman gumawa daw siya ng preparasyon gamit ang kanyang mga savings upang mag-build ng isang libingan upang ma-refine niya raw ng peacefully ang bagay na ito, kung kaya pinili niya raw ang kamatayan. At makikita namang umupo na ang iba habang nakikinig ng mabuti sa kwento ng Soul Oracle at kumain naman ng biscuit si Taba. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung gusto niya raw talaga na i-refine ang bagay na ito, bakit hindi pa rin daw ito nagtatagumpay magpahanggang ngayon. Sumagot naman ang Soul Oracle na matapos daw na mabuild ang libingan, agad-agad niya raw ito na ni-refine at pinike ang kanyang kamatayan. Ang akala niya raw na sa taglay niyang lakas at experience, magagawa niyang mag-reborn sa lalong madaling panahon ngunit siya raw ay nabigo. Nabigo. Sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kung binalak daw nito na fake ang kanyang kamatayan, dapat alam na raw nito kung paano i-refine ang lotus na ito kaya paanong ito raw ay nabigo. Nag-aalangan naman na sumagot ang Soul Oracle na ito raw ay dahil sa ang lotus daw na ito ay hindi ang Seven Hearts Underworld Lotus kundi ang Nine Hearts Lotus. Na siya namang ipinagtaka ng dalawa. Sinabi naman ng Soul Oracle na tama daw yon.
Ang Seven Hearts Lotus daw ay kilala sa pagiging sacred na item na maaaring mag-transform bilang physical na katawan, ngunit ang Nine Hearts Lotus daw ay hindi pa lumitaw sa Master Teacher's Continent noon. Ngunit kung ito raw ay era-rank niya, masasabi niya raw na ito ay isang god artifact. Na siya namang ikinagulat ng lahat at napasabi si Master Sai sa kanyang isip na ang mga artifacts daw ay katulad lang sa mga abilities. Ito raw ay kinakategorize bilang god, sacred, spiritual, phantom, at mortal. At ang isang sacred artifact daw ay hindi isang bagay na makikita mo kahit nasuyurin mo pa ang buong Myriad Kingdom Alliance. At mayroon din dong mga sabi-sabi, na ang mga higher rank na mga artifacts, kahit nasuyurin mo raw ang buong Master Teacher's Continent wala rin dong kasiguruhan kung makakahanap ka ng mga katulad nito. Tapos ang Lotus daw na ito ay isa sa mga yon, ito raw ay napaka-terrifying. Sinabi pa ng Soul Oracle na pinilit niya rong subukang i-refine ang isang god artifact, kaya syempre hindi raw siya magtatagumpay. At hindi lang daw sa nilamon nito ang lahat ng kanyang mga treasures, na-trap din daw ang kanyang kaluluwa sa loob nito. At 10,000 taon na raw ang nagdaan mula nun. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gusto raw nitong kunin ang isa sa kanila upang ipalit sa kinalalagyan niya at makuha ang sarili niyang kalayaan. Sumagot naman ang Soul Oracle na oo, tama daw yon. Pagkatapos niya rong matrap dito sa loob ng napakahabang panahon, palagi na raw siyang nag-iisip kung paano makakawala dito. At pagkatapos daw ng ilang panahon may naisip na raw siya. Dahil sa tinrap daw siya ng lotus na ito sa loob nito, hindi niya na raw ito ma-refine at hindi rin daw siya nito kayang malamon. Na nangangahulugan na wala itong kakayahan na patayin siya. Kaya kung makakahanap daw siya ng fresh na kaluluwa na papalit sa kinalalagyan niya, baka makaalis daw siya rito. Ito raw ay katulad lamang kapag may isang nilalang na nalunod sa ilog, ito raw ay maghahanap ng papalit sa kanilang spot pagkalipas ng ilang taon. Sadyang ang Nine Hearts Lotus daw ay gusto lang ng kaluluwa. At hanggat makahanap lang daw siya ng kaluluwa na papalit sa kinalalagyan niya, baka makaalis daw siya rito at hindi na magpermi pa sa napakadilim at napaka-creepy na puntod na ito araw-araw. At nung naisip niya raw ang idea na ito, nagsimula na raw siyang mag-isip ng method kung papaano hahatiin ang kanyang kaluluwa sa dalawa. At kinailangan niya raw ng mahabang panahon upang magawa yon. Ngunit sadyang nung magawa niya na raw yon naging napakahina na raw ng lakas niya. Ito raw ay nasa third dan transcendent lang. At ang akala niya raw na sa taglay niyang napakahinang lakas hindi siya makakasurvive ng matagal at lalamunan siya ng panahon at mamatay na lang ng kusa. Ngunit sino raw ba ang mag-aakala na sa eksaktong sandaling iyon dumating itong tao na isang grave robber? At makikitang ang napatingin kay Luo Zhou ang lahat. Dinagdag pa ng Soul Oracle na iyon daw ay nakapagbigay sa kanya ng idea. Sinadya niya raw na simplehan ang mga traps sa passageway upang madali lang itong makapasok at ma-take over niya ang katawan nito. At nung magtagumpay daw siya, bigla na lang daw tumakbo paalis ng lugar na ito ang taong ito dahil sa takot. Ang plano niya raw ay mag-lure ng mas marami pang mga tao gamit ang Soulless Puppet matapos niyang ma-take over ang katawan ni Luo Zhou. At mula ron ay maghahanap siya ng suitable na kaluluwa upang pumalit sa kalahati ng kaluluwa niya na natrap sa Nine Hearts Lotus. Ngunit sino raw ba ang mag-aakala na ang taong ito ay mayroong strong will tapos ang lakas niya raw ay humina pa ng husto matapos niyang mag-steal. Kaya hindi raw siya nagtagumpay at nauwi daw ang lahat sa napatay siya ng isang mahinang butler. Sinabi naman ni Siyang na ito raw ang mahina kaya wag daw siyang sisihin nito. Teka lang, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing since nagawa daw nito na mahati sa dalawa ang kanyang kaluluwa mula sa Nine Hearts Lotus, bakit magnanakaw pa raw ito ng katawan ng iba? Sumagot naman ang Soul Oracle na tama na gawa niya rong ma-split ang kanyang kaluluwa ngunit napinsala daw ng husto ang kanyang kaluluwa paglabas niya sa Lotus kaya hindi na raw siya magsusurvive pa ng matagal.
At kahit naka-takeover pa raw siya ng katawan, hindi pa rin daw nun nalutas ang ugat ng kanyang problema. Kailangan niya pa rin dong makahanap ng bagong kaluluwa upang tuluyan na makaalis sa Lotus ang kabuuan ng kanyang kaluluwa. Nagtanong naman si Zhang Zuan na kung ganoon bakit hindi na lang daw nito baniwitch si Luo Zhou upang ito ang pumalit sa lugar niya. Dahil paano kung ito raw ay hindi na nagbalak na bumalik uli rito, hindi raw ba't masasayang lang ang lahat ng mga efforts niya nun. Sinabi naman ng Soul Oracle na kadalasan daw sa mga grave robbers ay mayroong yin attribute kaya ang mga ganitong uri daw ng mga tao ay hindi kayang aralan ang soul guiding formula. At isa pa, tingnan daw ni Zhang Zuan ang edad nito. Ito raw ay halos na sa kanyang limit na. At sa hina daw ng katawan nito, ano raw ba ang silbi kung manakaw niya ang katawan nito, ang mamatay uli. Hindi naman nakaimak si Luo Zhou sa kanyang mga narinig. Sinabi pa ng Soul Oracle na nung mamatay daw ang kaluluwa niya na yon, nawalan na raw siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya raw inaasahan na pupunta silang lahat ngayon. Kaya ang ginawa niya raw ay ang i-bait sila na aralan ang soul guiding formula. At hayaan ang kanilang mga kaluluwa na mag-take contact sa Lotus. Sa ganoong paraan, ang kaluluwa daw nila ay automatic na maa-attract at sila ay papalit sa kinalalagyan niya. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na may hindi raw tama. At sinabi niya sa Soul Oracle na sa lakas at level daw nito, maaari daw nitong puwersahin ang kanilang mga kaluluwa na palabasin mula sa kanilang mga katawan at ipalamon sa Nine Hearts Lotus. Sumagot naman si Zhang Zuan na tungkol daw doon, hindi raw sa ayaw niya itong gawin, sadyang hindi niya lang daw talaga ito kayang gawin. At ito raw ay mayroong dalawang rason. Una, ang Soul Oracle daw na ito ay nagsasuffer mula sa strength decline. At kapag pinilit pa raw nito na palabasin ang kaluluwa ng ibang tao magdudulot lang daw ito ng dagdag na pinsala sa kanya. Pangalawa, ito raw ay natrap sa loob ng Lotus. Ang kontrolin daw nito ang mga traps upang i-ambush siya ay ang pinaka na raw na nagawa nito. At ang patayin daw nito silang lahat, iyon daw ay literal na imposible. Dahil kung hindi kanina niya pa raw ito ginawa. Wala wrong point na i-trap pa sila nito rito at itago ang kanyang sarili. At sinabi ni Zhang Zuan sa kanyang isip na base daw sa mga atake na ginamit nito kanina, nang makabuo raw ng libro ang Library of the Heavenly Path tungkol dito, ang mapuwersa daw nito na mapalabas ang kanyang kaluluwa at aura, upang kontrolin ang mga traps habang ito ay nakakulong sa isang God artifact, ito raw ay kahanga-hanga. Ngunit kung talaga raw na kaya silang patayin nito, bakit gagawin pa raw nito ang lahat ng bagay na iyon? At sinabi ni Zhang Zuan na alright. Ngayon daw na tuluyan ng nagsil ang passageway, ang tanging magagawa na lang daw nila ay ang basagin ang Dragon Severing Lock upang makaalis sila sa lugar na ito. Kaya pag-usapan daw nila ang bagay na ito. Ngunit sumagot lang ang Soul Oracle na wala raw talaga siyang alam na paraan kung paano ito mabubuksan. Wala kang alam na paraan, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kung ganoon, paano raw nito binabalak na makaalis dito matapos nitong makapagnakaw ng katawan. Sumagot naman ito na makakaalis daw siya dito sa Soul Oracle na paraan. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na tumahimik daw ito. Wala raw itong karapatan na magsalita dito. Hindi na raw nito kailangang mag-alala pa kung paano sila makakaalis dito. Bibigyan niya raw ito ng dalawang options. Una, maging servant niya ito, isulat ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa Soul Oracle para sa kanya, at mag-iisip daw siya ng paraan kung paano ito makakaalis sa Nine Hearts Lotus. Maging servant mo, sambit naman ng Soul Oracle at nagsabing hindi raw ba't ito ay katulad lang ng inoffer niya kanina na ito ay maging kanyang guro. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo. At kung tinanggap niya raw ito agad kanina, hindi lang daw sana sa tutulungan niya itong makahanap ng paraan kung paano makakaalis sa Nine Hearts Lotus, ituturo niya pa raw sana dito ang actual cultivation. Nang hindi na ito matakot tungkol sa 5 soul declines. Ngunit ngayon ay napakahuli na raw para run.
Napatanong naman ang Soul Oracle na ano naman daw ang pangalawa. Tumubol naman ang mga sungay ni Zhang Zuan, naglabas siya ng mga silver needles, at nagsabing i-interrogate niya raw ito ng dahan-dahan at sa oras daw na makuha niya na ang kailangan niya papatayin niya raw ito. Nagulantang naman ang Soul Oracle dito at napasabing sige. Siya raw ay si Mo Hansheng at nakahanda raw siya na maging servant ni Master Teacher Zhang Zuan. At napasabi si Mo Hansheng sa kanyang isip na ang tao daw na nasa harap niya ngayon, nagawa daw nitong maiwasan ang kanyang mga atake at nalaman din daw nito ang kanyang mga plano. At ninagawa pa raw nitong mawasak ang Crimson Metal Coffin sa isang atake lang. Ang strength at abilities daw nito ay beyond na sa kanyang imagination. At kung gusto raw talaga siya nitong patayin, madali lang daw na gawin yun para sa kanya. Kaya imbes na patuloy siyang mag-struggle, tatanggapin niya na lang daw ang offer nito. Matapos niya rong mabuhay sa loob ng napakahabang panahon, hanggat makaalis lang daw siya sa stupid na bagay na ito, hindi lang daw bilang servant, nakahanda raw siya na gawin ang lahat para kay Zhang Zuan. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang iniisip nito at sumagot naman si Mo Hansheng na iniisip niya raw ang tungkol sa kanyang oath. Sa tingin mo gagana ang oath, sambit naman ni Zhang Zuan sabay sampal kay Mo Hansheng at nagsabing sa dami daw ng mga tricks na mayroon ang mga Soul Oracle, kung gagana daw talaga ang pag-swear ng oath hindi niya raw alam kung gaano niya na ito katagal na inulit-ulit sa tagal niyang namalagi sa lugar na ito. At sinigawan ito ni Zhang Zuan na makipag-sign ng soul contract sa kanya. At wag daw nitong sabihin na hindi alam ng mga Soul Oracle ang tungkol doon. Soul Contract, sambit naman ni Mo Hansheng at napasabi sa kanyang isip na ang Soul Contract daw ay katulad lang sa Beast Contract. Kapag nagawa daw ang contract, hindi niya na raw ito maaari na disobey. Dahil kung hindi wala na rong makakatulong sa kanya kapag na-disperse ang kaluluwa niya dahil doon. At para sa isang 9th Dan Transcendent at 6-star Soul Oracle na tulad niya, ang maging servant ng isang 1st Dan Transcendent, ngunit nagsalita na naman si Zhang Zuan at nagsabing ano raw ba ang problema, ayaw niya raw ba? Sumagot naman si Mo Hansheng na hindi willing daw siya. At nagkaroon na nga ng contract ang dalawa. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na alright. Ang lotus daw na ito ay napaka-weird kaya umaasa daw siya na ang lahat ng nandito ay hindi ipagkakalat ang balita tungkol sa bagay na ito. At sumang-ayon naman ang lahat. At sabay-sabay nilang sinabi kay Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala. Silang lahat ay nangangako na kapag makalabas ang balitang ito, sila ay hahabulin ng kalangitan, at haharapin nila ang kamatayan sa mundong ito, at sila ay forever mae-stuck sa walang tigil na loop ng reincarnation. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na alright salamat daw sa lahat ng tulong nila magpahanggang ngayon. Kaya hindi raw sila maaaring umalis dito nang walang dala. Ang kabaong daw na ito ay pinorge ng isang 6-star blacksmith, kaya ito raw ay isa ring treasure. At kapag may benta daw nila ito, siguradong ito raw ay napakamahal. Sumagot naman ang iba na ayos lang daw, wala naman daw silang naitulong. At sinabi naman ni Luo Zhou na tama daw yun hindi niya na raw kailangang gawin pa ito. Sinabi naman ni Siyang kay Zhang Zuan na dahil sa ayaw daw nila itong tanggapin, siya na lang daw ang kukuha nito. Hindi naman makapaniwala ang lima sa kanilang narinig. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Siyang na bakit hindi na lang daw nito kunin ang little guy na ito at sila ay maglakad-lakad. Tingnan daw nila kung may makukuha silang mga traps pa uwi. Sumang-ayon naman dito si Siyang. At tumungo na nga sila at sumama rin sa kanila ang mga mag-aaral. Napasabi naman ang apat sa kanilang mga isip na sa tulad daw nito na isang master teacher, ito raw ay napaka-greedy. Lahat daw ba talaga ng mga master teachers ay walang alam tungkol sa courtesy at formality? Maya-maya pa ay umubo si Zhao Feiwo at nagsabing napaka-aga pa raw para maghanap sila ng mga treasures. Maging ito man daw ay mga traps o mga kabaong, magkakasilbi lang daw ang mga ito kapag nakaalis sila rito.
Makaalis dito, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi raw ba't sinabi na ng little guy na mayroong passageway doon sa itaas. Sinabi naman ni Luo Zhou na ngunit iyon daw ay napakataas. Imposible daw na makaalis sila rito kung hindi sila makakalipad. Sumagot naman si Zhang Zuan na iyon daw ay isa lamang paglipad, alam niya raw kung paano yon. Alam mo kung paano, gulat naman na sambit ng apat. At sinabi naman ni Zhang Zuan na oo, ito raw ay isa sa mga abilities ng isang Celestial Master Teacher kaya ito raw ay hindi big deal. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw maaaring hayaan na malaman ng mga tao ang tungkol sa Red Dust Ascending Heaven Steps. Ngunit hindi raw sila makakaalis dito kapag itinago niya pa rin ito. Kaya isisisi niya na lang daw ang lahat sa pagiging isang Celestial Master Teacher niya. Isa pa, si Master Kung lang daw ang nag-iisang naging Celestial Master Teacher kaya wala rong nakakaalam sa katotohanan. Ito raw ang pinaka-best excuse na magagamit niya. At sinabi ni Zhang Zuan na bigyan daw muna nila siya ng kaunting sandali. At makikitang nag-bend si Zhang Zuan, nag-infuse ng aura sa kanyang mga paa, at tuluyan na siyang lumipad. At napasabi siya sa kanyang isip na nung siya raw ay nasa half-transcendent pa lang, kaya niya lang dong manatili sa ere sa loob ng ilang breath cycles. Ngunit ngayon na siya raw ay nasa first dan transcendent na, ang true essence niya raw ay naging mas pure pa kumpara noon. Kaya ngayon mas mahaba na raw ang oras ng kanyang paglipad. Hindi naman makapaniwala ang apat sa kanilang nasaksihan talaga raw pala na nakakalipad ito. Ito raw ay isa lamang first dan transcendent ngunit nakakalipad na ito raw ay napaka-terrifying. At napagkasunduan nila na ang tungkol daw sa Celestial Master Teacher at sa Soul Oracle, mas maigi raw na wag nila itong ipagsabi. Dahil tiyak daw na si Master Teacher Zhang Zuan ay isang tao na kayang baguhin ang mundo sa hinaharap, ito raw ay isang tao na hindi nila kayang kalabanan. Ilang sandali pa ay napasabi si Zhang Zuan na mukhang ito na raw ang switch sa mechanism kaya pinindot niya na ito. At makikitang ito ay nagbukas. At makalipas ang ilang sandali, ay nakaalis na sila sa libingan. At dito ay nagpasalamat ang apat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi na raw kailangan. At sa tingin niya raw mukhang pagod na rin sila. At hindi rin naman daw sila nagmamadali kaya ano raw ba kaya kung magpalipas na lang daw muna sila rito ng gabi. At saka na sila lumakad bukas ng umaga. Sumang-ayon naman dito ang apat. At makalipas ang ilang sandali ay gumabi na. At makikitang masaya silang nag-ihaw ng makakain, ilang sandali pa ay lumapit si Wang Ying kay Zhang Zuan at nagtanong kung ano raw ba ang nasa leeg nito.